It's usually fun to talk about ghost stories when you're with friends. Pero ano kayong mararamdaman mo kapag sa'yo mismo napakita? Mahilig ba kayo sa mga kwentong nakakatakot? Tara, sabay-sabay tayong matakot. Alam nyo ba na kapag pupunta tayo sa mga haunted na lugar ay hindi basta-basta magpapakita yung mga nandoon, at hindi rin sila basta-basta magpapakita ng mga signs na nandoon sila. Usually kapag mag-isa ka, walang kasama, sa mga oras na hindi mo ina-expect, doon sila dadalaw sa'yo. Kaya gusto ko i-share ang nangyari sa akin. It happened this year, very recent, summertime nun. And pumunta kami sa isang lugar, para siyang inn or hotel ba or motel na malapit sa beach. Sabi nga ng may-ari nun ay matagal na itong napabayaan at hindi na ginagamit, hindi na rin ito nag-ooperate basta-basta, unless kakilala ka nila or may kakilala ka na malapit sa kanila na ipapagamit nila yun sa'yo. Nung andun kami, pagkapasok pa namin sa gate, pansin ko na yung puno ng lumboy sa right side. Malawak yung lugar, marami itong kwarto, and maganda yung mga kwarto, to be honest. Naglibot-libot kami ng konti, and may nakita pa ako na kotse na inabandon na rin, which is magandang kotse siya. Nung andun kami, hinayaan ko maglaro yung mga bata sa bakuran nila dahil malawak ito. Habang naglilibot kami ng aking asawa, napansin ko na yung mga tiles doon ay medyo sira na talaga. And yung ibang kwarto hindi na safe, tapak-tapakan yung sahig nito dahil ang laki na ng crack ng mga tiles. So baka masugatan. Habang andun kami, ay naalala ko yung puno ng lumboy, kaya binalikan ko ito. Pero bago ko simulan yung kwento ko, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel and help me reach 1K subs this year. Naalala ko lang, no, naniniwala ba kayo sa mga bantay? Or may mga kaluluwang nagbabantay sa mga bawat lugar or puno? Ako hindi masyado. Pero ever since nung experience ko to nung bata ako, naniwala na talaga ako. Pero nawala to sa isip ko dahil sa excitement ko na kumain ng lumboy. Pumitas ako ng pagkarami-rami at kumain habang pumipitas. Kumakain ako doon kasama ko yung mga ibang bata. Hindi man lang pumasok sa isip ko na magpaalam or magtabi-tabi po. Iba usually ganun. Hindi ko na-expect na sa mga oras na yun ay may nagbabantay at nakahandang sumunod sa amin noong araw na yun. Umuwi na kami pagkagabi. Since panggabi yung work ko, normal na gabi lang yun sa akin. Habang nagsiset up ako ng workspace ko, wala naman akong naramdaman na kahit ano, kasi never ako nakaramdaman na kahit ano, kasi bago yung apartment kung saan kami tumutuloy, kaya wala talaga. And yun nga, around 2 AM while working, makikita nyo yung harapan nito yan sa likod ng camera ko. Ito na mismo yung office ko, which is nasa room lang namin. Meron pa tong parang upper compartment and may mirror dyan. So around 2 AM may humagip sa atensyon ko. Napatingin ako sa salamin and hindi ka maniniwala sa nakita ko. May nakita ko isang babae na mahaba ang buhok, parang nakaluhod siya sa ibabaw ng bunk bed na nakikita nyo sa likuran ko ngayon. Tumatay yung balahibo. Nung time na yun, inisip ko na lang, nagmalikmata lang ako, and until busy ako sa work, hinayaan ko na lang muna. Sabi ko, ay, nagmamalikmata lang ako, baka inaantok rin ako, kaya hinayaan ko na lang. So tinapos ko yung work ko,
Nag-out ako ay nagpahinga. Pagkagising ko, medyo nawala na sa isip ko yun. Nagsi-CR ako nung sumigaw yung asawa ko. Madali akong lumabas kasi para malaman ko kung anong nangyari. Sabi ng asawa ko, nabasag yung salamin sa office table mo. So dali-dali ako naglinis para hindi masugatan yung mga bata at tinabi ko yung basag na salamin mismo. Tinanong ko sa kanya, anong nangyari? Nahulog mo ba? Sabi niya hindi. So yung nangyari nung time na yun ay sobrang weird. Okay? Ipapakita ko na sa inyo. Sorry, medyo makalat. Yan. Dito naka-place yung mirror. So, yung mirror ko, parang may nakakuan pa ng mga gamit dyan. So, para hindi siya mahulog. Kaya, pag nahulog yun, for sure mahuhulog yung mga ganito. At gagalaw sila. Kung tumalsik siya paharap. Dahil napanggalang. Kasi, lilikot yan. Pag ginalaw ko, magalaw talaga yan. So, ayun na nga. Yung sobrang weird na nangyari ay habang next minute sa akin ng asawa ko, yung nangyari daw, umangat daw yung mirror na pataas na parang lumutang daw at bumagsak ng malakas. Mahirap parang yung nila sa likod ka. Yun nga, bumagsak ng sobrang lakas sa sahig and nabasag na yun. Nung time na yun, biglang tumayo yung mga balahibo ko at parang nanlaki yung ulo ko. Naalala ko yung nakita ko ng 2 AM. Kaya dali-dali kong pinulot yung salamin na basag and naglakad papunta dito sa side ng aming higaan. Bunk bed to eh. And habang hinahawakan ko yung mirror, parang tinapat ko siya sa bunk bed sa taas. Nanlaki talaga yung mga mata ko and grabe nanginig yung buong katawan ko. Andun pa rin yung babae na mahaba ang buhok. Nakaluhod lang siya. Hindi ko makita yung kanyang itsura, pero grabe yung kaba ko. Kasi ito yung moment na parang sobrang tagal na nakatitig ko pero andun pa rin siya. Hindi ko alam kung anong gusto niya o siya ba ay bantay ng puno ng lumboy na sumunod lang sa amin. Noong mga oras na yun, tinabi ko yung salamin at sinabi ko sa asawa ko yung nakita ko. Sabi niya itapon ko na ito yung salamin dahil malas yung mga ganun. So itinapon ko yun at bumalik kami kung saan kami nang galing. And nung time na rin yun, biglang nagkalagnat yung bunso kong anak, which is baby pa. Nung time na yun, parang 7 months old pa lang siya. Hindi ako makapaniwala na makaka-experience ako ng sobrang ganun nakakatakot na first hand talaga. And to think, umaga yun. Umaga na, tirik na yung araw, mga 11 AM na yun. And bumalik kami sa lugar and nagsorry ako sa ginawa ko. Eh, kung siya, taga doon ba talaga siya, na magstay na siya doon, bawal na siyang sumunod sa amin. And yun, bago kami umuwi, nagpagpag na lang muna kami. Pero after naman nun, hindi naman na siya nagparamdam, wala naman na ako nakita. Pero kapag kinakwento ko ito, ay grabe yung paglaki ng aking ulo. Ngayon, ang bigat rin ng pakiramdam ko pag kinakwento ko ito. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain yung mga palaisipan sa bagay na yun. Pero sure ako na sa nakita ko, sobrang nakakatakot pala siya, no? Lalo pag sa salamin mo, tinitignan. Yun yung aking kwento. And kung may mga storya kayo ang katulad ng sa akin at gusto nyong ikwento ito, huwag kayong mahiya, i-comment ito o mag-send kayo ng message sa aking page, which is sa Facebook. Ed Peace rin yung aking pangalan. Same lang sa aking YouTube channel. And I will gladly share your stories on our future episodes. So hanggang dito na lang yung aking storya. So sa lahat ng aking solid na supporters, thank you for always supporting me, for always liking and leaving comments in my videos. Again, help me reach my goal this year to reach 1K subs.
And hanggang dito lang tayo. Hanggang sa susunod.